Praise God. Sige. Father God, we honor you. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po for another morning. Salamat po for another blessing. Salamat po sa isa na naman pong session with your presence, Lord God. Lord, humihiling po kami, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, ng understanding, Lord God. Humihingi po, Panginoon, kami ng vision, Lord, para po makita po, Panginoon, lahat po ng mga bagay po, lahat po ng mga revelation, marinig bawat mga teaching, bawat mga words na sasabihin mo po, Panginoon, sa amin this morning, Lord God. Ina-entrust po namin ito pong pakikinig namin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige, praise God. So, second day, tayo po ba ay na-bless dito sa gawain natin ngayon? Sige po, sa lahat ng mga na-bless, nga, taas ang kamay, mga pinagpala. Mga pinagpala. Maaari natin tingnan yung katabi natin, mukha bang pinagpala? Mukhang haggard. Mukhang walang tulog. Dahil excited dito sa leaders training natin ngayon. Sige po. Sige, mukhang masyadong excited, no? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin natitigil ang usapan. Sige, atin pong sabihan ng ating katabi, sige, makikinig na tayo, mamaya na muna excitement. Sige, pakisabi sa katabi natin, mamaya na po excitement, makikinig na po tayo. Kung makikinig ka po, tahimik na po tayo. Okay, sige. Kasi po magsa-start na po ako. Okay. So, I have very limited time, pero at the same time din meron din kasi akong marami i-share. And also, hindi pa na. And I have to cut this short kasi nung ginagawa ko to, umaabot na po ako ng mga 50 plus slides, magsi-60 slides na po ako. Gusto ko po mag-lunch po tayo on time, kaya marami na po akong mga pinutol. Pero anyway, so kahapon pinag-uusapan natin about legacy. Yung kagandahan nito, yung importance nito, yung kung paano natin to maipapasa effectively dun sa susunod na generation. And ang dami natin ng magaganda na mga messages na narinig. Ang dami natin ng mga inspiration kung paano natin itatakbo itong legacy. And as beautiful and good yung legacies na tinatakbo natin, marami mga dangers na pwedeng dumating para iwala ito. Para habang nilalakad natin, para habang tinatakbo natin itong legacy na to, na somewhere in the road, somewhere down the road, ay kanta pa rin, somewhere in the middle nung mga ginagawa natin, biglang mawawala itong legacy na to. And papunta tayo sa isang malaking revival. Nararamdaman niyo na ba? No? May revival na nagaganap dito sa church? No? Nararamdaman niyo na ba na may revival na nagaganap sa mga campuses kung saan tayo nagpupunta, sa communities kung saan tayo nandoon, sa mga tahanan na nandun tayo, may revival na nagaganap. And yung early church has also battled hard para itakbo itong legacy na to despite nung hardship at saka sobrang tinding persecution, no? Na talagang mga torture, hinuhuli sila sa kanilang mga bahay, no? And pinapakulong, pinapatay, and makakatakot-takot na pinagagagawa sa kanila. And they've endured and experienced yung great revival dun for a long period of time na kung saan kumalat ang gospel from Israel, from Judea, Jerusalem, Samaria,
And then kumalat pa to from Israel dun sa Europe, sa Asia, sa Africa, sa northern parts ng Africa. And naggawa ako ng research nito kagabi. Kumbaga, para tingnan yung legacy na naiwan ng church and kung paano siya nag-turned out. And umabot siya ng mga 300 years na although ang daming kalaban ng church, from, of course, persecution, pero mga misleading na teachings, mga pandaraya, mga pumapasok na mga na carnality dun sa church, pumapasok na mga maling mga doctrines at saka yung mga ganon. Pero it has endured. And eventually, after ng mga 350-ish, nalimutan ko exactly, AD, and halos 200 years, or halos magti 300 years since nung pagkatayo ng church, eventually, nagkaroon sila ng calm na nawala yung persecution kasi yung Roman Emperor na si Constantine, ginawa niya na official religion ng Roman Empire, yung Christianity, and then persecution ceased. And nag-prosper naman yung church for a time. Kaya lang, etong supposedly success ng church na naitakbo nila yung vision in spite of persecution. Kaya lang, dito sa success na to, dito nag-start mag-creep in at pumasok yung tinatawag na Dark Ages dun sa church. No? Na pinasok siya ng politics, na pinasok siya ng religion, na naging politicized siya, naging very corrupt and very worldly yung church. Dito yung tipong binabayaran mo yung tinatawag nila na indulgence. Pag sinabi indulgence, yung pwede mong bayaran yung salvation mo. Babayaran mo yung pare, tapos sabi niya, o sige, ligtas ka na. Mga ganon. No? Tapos, at mga favor sa kanila, as in, ganon ka-dark talaga yung church nung time na yun. And then, ito rin yung time na yung church, ayaw nilang i-translate dun sa local language para yung mga pari lang, sila nang nakakaunawa nito. And then, you can imagine yung kapasidad nila na i-abuse yung power nila, na ang daming violence na ginawa, ang daming mga pinatay, ang daming injustices dito, ang daming mga na-rape ng mga kapanahunan ng mga to. No? And doon talaga pumasok sa very dark times yung church. Kaya ko na sinabi to, yung very, very brief na history nung church after nung naitatag yung legacy nila. Kasi ayaw natin pumunta doon. Tama ba? No? Ayaw natin na pumunta doon. Na as much as yung mga ginawa ng Lord dito sa church na to, pero ayaw natin na pumunta tayo doon sa panahon na yon na mag-undergo din ng dark ages itong Christianity sa atin. Ayaw natin na maging politicized na lang siya, maging political na, at may mga tie-up na tayo sa mga politicians, pero may mga corruption na rin tayong ginagawa. Ayaw natin pumunta doon. Sabi nga doon sa Song of Songs, sa Song of Songs 2 verse 15. Sabi dito, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards, our vineyards that are in bloom. No, may harvest na mangyayari dito. And nakakatuwa yung harvest. Malaking harvest ang mangyayari dito. Harvest ng kaluluwa. Maraming mga taong maliligtas. Maraming mga buhay na matatransform. No? Kaya lang may mga peste nakakain dyan. Na mga paunti-unti lang na sinisira lang yan. Pero eventually sisirain niya yung buong harvest nito. Yung lahat ng pinaghirapan natin. Na in the end, na after nung lahat na to, after nung revival na naganap sa atin, walang matitira, no, dun sa mga ginawa natin. And ganun nga din yung nangyari before, na sa lahat ng mga pinaghirapan ng believers, sa lahat ng endurance nila during persecution, pagdating ng dark ages at yung corruption na yun,
Hindi mo na matatandaan. Wala na doon yung traces ng efforts ni na Paul, ni na Peter, ni na James, yung mga pioneer ng churches, yung mga nagsulat nung Bible, nung mga nagsulat ng mga epistles na binabasa natin doon sa New Testament, nawala lahat ng traces noon. Dahil lang doon sa mga peste na pumasok na hindi nila na-regulate, hindi nila nabantayan at eventually kinain, sinira yung legacy na dala nila. And tayo papuntang revival. So, kailangan din natin mag-ingat para hindi rin tayo pumunta doon. Maaaring yung peste na to, ang mga peste, wala kang makikitang peste na malaki. No? Mga dagang sinlaki ng leon, walang ganun. No? Ano pa ba yung mga peste? Mga hantik na sinlaki ng elepante, walang ganun. No? Wala kang makikita ng mga ano pa ba yung mga kumakain dun sa mga halaman. Mga tipaklong na sinlaki ng Boeing ng mga jet plane. Walang ganun. No? Usually ang mga peste, maliliit yan. Kaya nga hindi napapansin. Pero pag hinayaan mo sila at dumami sila doon, maliliit sila, pero dumadami at eventually kinakain nila at inuubos yung mga halaman. And yung mga ganyan din, maliliit lang sila pero dumadami at maaari nitong ubusin yung itinatakbo po nating legacy. So bear with me. Ito po yung mga examples ng legacy killers. Habang tinitingnan ko ito, may mga actions ng mga descendants and actions ng mga carriers ng legacy. Sa haba po nito, I have to remove yung isa. Pero ito yung mga legacy killers. Gusto ko itong i-divide into two. Number one, neglect and lack of maintenance at saka mga personal failures. Yung neglect, gawa to ng kapabayaan. Wala ka namang ginawang glaring na mali. Pero gawa ng hindi lang, gawa ng napabayaan, kaya siya nagkaganon. Personal failures, ito naman yung mga malalaki at maliliit na mga bagay na mga kamalian, na mga mistakes. Pero mag-start tayo. Number one. Actually, itong topic na to, kinuha ko to from corporate din. No? And, habang tinitingnan ko siya, marami mga biblical na mga na mga backings dito. Such as number one, failure to document. Habakkuk 2 verse 2 to 3. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that the herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingers, wait for it. It will certainly come and will not delay. So, ang sinasabi dito, pag may revelation ka, ano daw gagawin? Ano daw gagawin? Isulat. Pag may word ka na natanggap, isulat mo yun. Bakit? Kasi malilimutin tayong mga tao. No? Maraming mga bagay na na pinag-uusapan namin ni Grace na sinabi ko, tas parang parang sinabi ko as word, as patakaran ng tahanan. Tapos kinabukasan, i-remind niya sa akin kasi iba yung ginagawa ko. And ganun ka-importante na i-document yung mga sinasabi ko kasi sobrang malilimutin kong tao. No? Para maiharap sa akin yung mga panukala ko, mga husband's decree, mga tinatawag. So write down the revelation and make it plain on tablets so that the herald may run with it. Now, yung mga important na maisulat natin to, yung word na tinanggap natin, yung mga improve, and kumbaga, kaya din napakaganda, even sa mga companies, di ba? Sinusulat yan dinodocument yung mga steps na to para madaling ipasa sa iba. No? Ginagawa nila ng protocol, ginagawa nila ng anong tawag doon, yung may diagram na ito na yung susundin mo. If yes, ito yung flowchart, 'di ba? Sa mga nasa corporate, sa mga nag-work sa companies, may mga ganun kayo, 'di ba? May mga ganun po tayo. And para mas maging madali ito na maipasa sa iba and for efficiency. Kasi nag-improve din tong church, 'di ba? Tama ba? Nag-improve itong church? Nakikita ba natin na nag-improve itong church? Sa mga nagtagal na dito sa church, no? Taas ang kamay ng mga matatagal na dito. Taas ng kamay, no? Mga
matagal na sa church. Hindi po tayo luma. Mga veterano naman po. Hindi pa mga na luma na sa church, no? Pero nakita natin, na-observe natin yung mga bagay before na ginagawa natin. What didn't work, what worked, no? And dito tayo nagbabank, dito tayo nakabase ngayon. And kaya tayo mas efficient kasi natututo tayo doon. But then eventually, yung sabi dito, kailangan may magtatakbo nito, no? Eventually, lilipas yung mga generation na luma. Ay, sorry. And ang magtatakbo po nito is yung mga mas bago, mas bata. And kailangan na kumbaga alam nila kung paano nila matatakbo ito. And yun ang hirap ng word of mouth lang. Kaya tinutukoy dito ng Bible na kailangan written siya. Sabi dito, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false, though it linger. No? Kasi more than sa lifespan natin ang ating tinatakbo. Yung pag sinabi natin legacy, pag sinabi natin na generation sa pinag-uusapan natin, it spans more than yung lifespan natin, yung lifetime natin, and kailangan makaabot sa kanila. No? And unfortunately, yung word of mouth, nalilimutan yan. Yung word of mouth ang tawag dito, na-distort siya. Kaya ang ganda na naisusulat yun. Kaya ang ganda din na may mga books tayo na nakasulat yun, na may mga documentations tayo. So, letter B, lack of communication, failure to communicate. So Judges 2:10-12, after that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the people around them. They aroused the Lord's anger. So, kasi may unang generation na kapanahonan ni Moses na hindi kilala ang Lord. And nagrebelde sila, naghirap sila dun sa wilderness. And then after nung generation na yun, yung tinatawag natin na Joshua generation. Ito yung mga anak ng mga to na nagtagumpay sila, nagtiwala sila sa Panginoon. Ang dami nilang mga victories na encounter, ang dami nilang mga patotoo na naranasan with God. And kaya lang, after nila, yung Judges generation. Ito yung generation na sabi dito, hindi nila kilala ang Panginoon, hindi nila alam yung mga ginawa ng Panginoon sa kanila. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Ito yung mga magulang nila maiinit at maaalab sa Panginoon. Pero paano nangyari yun? Maaring yung immediate generation after ni na Joshua, somewhat may alam sila doon. Kasi sila yung kinakausap ng parents nila, sila yung nire-remind ng mga parents nila. Kaya lang yung sumunod. Baka hindi nakarating sa kanila. And yun yung danger kapag hindi na-communicate ng maayos, kapag hindi ito naipasa, kapag tulad nga ng sabi ni Mama nung isa sa mga preachings niya, na hindi lang kailangan natin na ipasa yung legacy sa susunod na generation, kundi kailangan natin turuan yung susunod na generation na ipasa ito. Kasi kung alam lang nila, pero hindi nila alam kung paano ipapasa to dun sa susunod na generation, mapuputol din yun. Kawalan ng communication ito na eventually magpapatay dun sa legacy na dala-dala natin. And ganun na ngayon nangyari sa kanila. And alam niyo, napansin ko rin dito, after ni Moses, may Joshua. After ni Joshua, wala nang leader na inappoint siya. Walang mga leaders na tumayo para doon. Mga kanya-kanya lang. No, pero walang nag-take ng lead para i-make sure para mag-maintain na yung generation na yun magtutuloy ng legacy nila.
And kaya, yun yung kinagandahan ng ginagawa natin ngayon. We are raising leaders. We are raising up mga mini pastors. No, yung mga leaders natin, mga pang-pastor ang kalibre ninyo. No, bakit? Kasi ganun ang magtatakbo ng legacy. Mga leaders, hindi lang members, mga leaders ang magtatakbo ng legacy. Sila yung magtuturo dun sa susunod na generation. Sila yung magko-communicate dun sa susunod na generation. No, sila yung mas effective communicators kasi sila yung tatayo with authority na sasabihin nila, ito yung gagawin natin. Ito yung gagawin ng generation natin ngayon. Next. Complacency. Proverbs 1:32. For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. And gaya ng sinasabi dito, nakakasira ang complacency. No? Anything na hindi mo inalagaan, mamamatayan. No? Tama ba? Anything na hindi mo inalagaan, mamamatayan. Halaman na pinabayaan mo, no? Na hindi mo diniligan, hindi mo pinaaraw, nilagay mo lang dun sa sulok ng kwarto or dun sa bodega, no, nagkaroon na siya ng mga sapot ng gagamba, no, hanggang pagdating mo, bakit ganun, nalanta na siya? Kasi hindi na maintain. Kotse na hindi na maintain, kahit na bago pa yan, no, kahit na brand new pa yan, pero 6 months mong hindi pinaandar, nako, patay. No? Tapos tinatakbo mo lang, walang maintenance, 5 years, no change oil, patay. No? Ano mangyayari dun sa kotse? No? Bigla na lang yung titirik, tas baka kung ano na mangyayari dun sa engine niya. Sayang, kabago-bago pa naman. Ganon din ang legacy. Mine-maintain yan. No? Things require maintenance. And ang maintenance ng vision ay prayer and continuous doing ng vision. No? Prayer, ito yung nag-i-ignite sa atin. And yung continuous na paggawa ng vision, ito yung exercise natin para ma-maintain ito. No? Para maipagtuloy natin ito. Pag either na-compromise, hindi na nagpe-pray o hindi na nag-share ng gospel, mamamatay ang legacy, mamamatay ang church, mamamatay ang cell group. Next, punta naman tayo sa personal failings. Number 1, scandals and controversies. Matthew 18, verse 6-7. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person whom they come. So, sabi dito, if meron daw sa mga little ones na to, sino itong mga little ones na to? So, mga children, mga bagong believer, no, na those who believe in me, sabi ni Jesus Christ, to stumble. Sabi dito, mas maigi pa na magtali siya ng malaking bato and pareho sa nang tumalon doon sa dagat at malunod siya doon. No? It would be better na nawawala siya from existence. Ganong kagrabe, ganong kabigat yung tinutukoy ni Jesus. Kasi isang tao lang, imagine, isang tao lang, hatak niya grupo. No? And ito nagagawa ng malaking kasalanan. Ito ang nagagawa ng mga controversies. Ito yung nagagawa kapag nag-stumble ang leader. Diba? How many leaders yung kilala natin na nung nawala sila, yung cell group nila nalagas? No? How many leaders yung kilala natin na barely nag-survive yung grupo nila kasi tumalikod ang leaders nila? Or may nalaman na malaking kasalanan na nangyari, malaki tong blow dun sa church, malaki tong blow dun sa grupo, no? Malaking suntok ito dun sa pananampalataya ng mga taong under them, no? Kaya kailangan mag-ingat. And sabi dito, no? And makita mo yung galit na lang ng Panginoon sa kanila. Kasi pupunta na lang ng impyerno, nandamay pa ng iba. No? Ganon. No? Ayaw niyang pumunta na mag-isa, masyadong clingy sa iba, hinatak pa yung iba, papuntang impyerno. Ano ba yan? Next, hypocrisy. Matthew 6 verse 1. Sabi dito, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So, ang dami nating magaganda na ginagawa dito.
No, yung devotion, yung worship, chine-check natin to. Chine-check yung devotion. Yung iba, talagang masugid na mag-check ng devotion. Talagang iniisa-isa, binabasa pa lahat, no? Na dinodouble check na hindi to gawa ng DeepSeek, ng ChatGPT at Gemini, mga ganyan. Tapos chine-check yung worship, chine-check yung prayer meeting, nag-attendance, ganyan. Lahat sa atin, monitored no? Magaganda yun. Kaya lang sabi ni Jesus dito, ingat ka. Baka kasi yung righteousness mo, ginagawa na lang to be seen by them. No? Pero ang sabi dito, kapag yun ang ginawa mo, wala kang reward sa Father in heaven mo. No? Hanggang dyan ka na lang. Ang reward mo yung sabi nung sa leader mo, okay, very good, kompleto ka naman. Very good, nakita kita doon. Yun, okay na yun. Yun na yung reward mo. Pero yung deeper reward doon such as, yung building a legacy, you will miss this. Hindi ka makaka-build ng legacy if hypocrisy ang foundation mo. If hypocrisy ang framework mo ng paggawa ng pagsunod sa Panginoon. No? Makikita at makikita yan. Sabi dun sa Bible na itetest yan ng Lord. Dadaan yan sa fire. At kung anong matira, no, yun na ikaw. No? So kung kung mukhang kung mukhang steel pero gawa pala sa kahoy, pag sinunog mo, no, tupok yun. No, yung mga steel na framework na ubod ng naninipis, no, na pag hinampas mo lang bali na sila, no, tas yun ang ginawa mong framework doon sa building na hindi nga lumilindor humahangin lang, tas gumigewang-gewang na yung building. Nakakatakot yun, no. Guguho at guguho yun. Pero such is hypocrisy. Napaka fragile niya, napakarupok niya, na gawing foundation at framework ng ating pag-execute ng ginagawa natin. Guguho ang cell, guguho ang pananampalataya, guguho ang legacy na tinatayo natin if ganun siya. Letter C. 1 Timothy 4 verse 16. Watch your life closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. No? Sabi ni Paul dito kay Timothy, yung pagbabantay daw natin, yung pagpapersevere natin, no, hindi lang kapag madali, kundi kahit mahirap. Pero yung pagpapersevere natin, hindi lang daw tayo ang maliligtas doon, kundi even yung hearers natin. No, sa mga teachers, sa mga nagtuturo, sa mga nagde-disciple, no, maililigtas natin yung mga tinuturuan natin. No, kapag tayo mismo nag-persevere. Bakit? Kasi pag nag-stumble tayo, oftentimes damay din sila. Kaya iniingatan natin yung sarili natin. Kaya tayo nag-iingat doon sa sarili natin, sa testimony natin, no, sa buhay natin. No? Kasi pag bumagsak ka, hindi lang ikaw ang kasama doon. Kasama mo lahat ng mga tinuturuan mo. Kaya yun yung mahirap doon. Letter D. Poor decision making. Joshua 9 verse 14 to 16. The Israelites sampled their provisions but did not inquire of the Lord. Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it by oath. 3 days after they made the treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that they were neighbors living near them. So ito yung storya ni Joshua na kakagaling lang nila ng ano ba to? Tapos na ba yung Jericho nito? Tama po ba? Tapos na yung Jericho nito. Yun, kakagaling lang nila ng tagumpay dun sa Jericho, dun sa Ai, no? Tapos nakampante sila. Tapos may lumapit sa kanila, nakikipag-treaty sa kanila. Sabi daw galing malayong bansa, dala nila mga bulok na tinapay, mga gutay-gutay na sandalyas at saka mga damit, no? And yung mga Israelites nakita nila, tapos sinampol nila, kaya lang ang mali nila, hindi sila nag-inquire sa Panginoon. Tapos nalaman nila, nakapitbahay lang pala nila yon. Nadinaya sila, na puro props lang pala yung mga dala nilang lumang sandalyas, lumang damit, at saka yung mga bulok na tinapay. No? Mga props lang pala to, hindi sila nag-inquire sa Panginoon. Ngayon, maraming, kumbaga, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Pero napaka-delicate, napaka-fragile ng legacy na mga maling decision lang pwedeng masira to. No, ang dami and probably
nung nagsisimula tayo, no, ang dami natin mga mistakes na nakita natin na reason kung bakit may nawala, maaring napabayaan, maaring maling words yung nasabi, maaring maling approach yung nagawa natin nung kino-confront siya patungkol dun sa kasalanan, no? Pero mga maling decision, lalo na yung mga malalaking maling decision, can ruin yung legacy natin, no? Yung pagpili ng kasalanan, no? Instead of yung legacy, yung pagpili nung pag-una ng ating emotion rather than ng Panginoon, they can ruin yung legacy. Mga wrong choices, wrong decisions. Sa company, ganun din eh. Maraming mga wrong decisions sila na dahil doon nagsara ang company, no? Such as Nokia, no? Sino dito nakaranas ng Nokia? Taas ang kamay, no? Sino dito? Sino dito Gen Z? Taas ang kamay mga Gen Z. Yan. Sino dito Gen Z na nakaranas ng Nokia? So mga Gen Alpha ang hindi, no? Okay po. Trivia lang po yan. Anyway, yung Nokia, napakalaking brand nito. Pero may mali sila. Nung nagsa-start na yung smartphone, ayaw nilang pumasok doon. Hindi na sila nag-innovate. At doon sa isang maling mistake nilang na yon, nalugi sila. Binenta nila yung sarili nila, yung company doon sa Microsoft. Hindi rin siya nag-pan out. At ngayon, ang Nokia, siya na lang yung mga baretang phone na pang self-defense na ubod ng titigas. No, pero wala na yung functionality. Hindi na sila yung mga top of the line na mga phones like they used to be. No, ganyan ang nagagawa ng wrong decisions. Napakalaking legacy, napakalaking success, pero maling decision lang, wasak siya. No? And nakita natin dito na sabi sa Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Pag lagi kang nasa Panginoon, iiwas ka niya sa wrong decision. No? Pag lagi kang lagi kang nagtatanong sa Panginoon, no? Iko-correct ka niya. No? And then, yun din ang kagandahan na kapag lagi kang nakaasa sa Panginoon, nandun yung biyaya niya. Na sa weaknesses natin, na sa mga inexperiences at mga wrong choices natin, pero nailagak natin, nandun yung salo ng Panginoon. Di ba? Palakpakan natin ng Lord. Salamat sa Kanya na may Diyos tayo. No? Sa leaders tayo, pero may Diyos tayo. No? Na sumasalo sa atin sa lahat ng weaknesses natin. Kaya lagi dapat na kumonsulta sa Panginoon. Lagi dapat na ang leader nakakonect sa Panginoon para maiwas to. Letter E, compromise. 1 Kings 11 verse 1 to 4. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughters, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. No? So makita mo yung compromise niya. Ayaw niyang bitawan. Yun ang hirap kapag ayaw mong bitawan yung kasalanan, ayaw mong bitawan yung compromise. No? Maaaring maliit pa lang. Maliit na peste lang yan. Hindi yan tipaklong na sinlaki ng elepante. No? Kundi maliit na tipaklong lang yan. Pero pag pinabayaan yan, kakain at kakain. At ganun nga ang nangyari kay Solomon. And from several wives, nag-blow up to 700 wives and 300 concubines. Paano niya pa kayo naaalala yung mga pangalan ng mga to? Uy, ano pangalan mo? Wife na naka-blue. Ikaw naman, wife ko na nakasalamin. Ikaw, wife ba kita? Concubine ba kita? Hindi ko alam eh. No, basta gano'n kadami, no? Yung mga ano niya, kahit mga anak niya, ay anak ba kita? O sige, mano ka muna dito. O sige, ito na yung pamasko mo. No, akala mo, inaanak na hindi kilala eh. No? Sobrang dami. No? And his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Siya rin na-turn away. Siya na-corrupt. And his heart was not fully devoted to the Lord his God. Kinain na siya nung compromise. As the heart of David, his father had been.
nawala na siya. Yung quality na naitatag sa kanya, sayang, very promising si Solomon. Sayang, very talented siya. He had the love of God. He loved God nung simula niya. Napaka-generous niya sa Panginoon. Siya yung nag-o-offer ng libu-libong mga tupa sa harapan ng Panginoon. Siya yung nagse-celebrate so much basta sa Panginoon. Nagsasacrifice so much basta para sa Panginoon. Pero na-compromise. At ito resulta niya sa 2 Chronicles 12 verse 1. After Rehoboam's position as king was established and he had become strong, he and all Israel with him abandoned the law of the Lord. Isang generation nang wala na. Kasi nag-compromise siya. At in the end, hindi siya nagtapos ng tapat sa Panginoon. Dahil dyan yung anak niya, hindi magsisimula ng tapat sa Panginoon. No? Maaring hindi natin kita ngayon yung resulta ng compromise natin. Pero it would surely show sa anak natin, sa apo natin. No? Maaring ngayon hindi lang tayo tapat, yung susunod hindi na kilala ang Panginoon o hindi na natin madala sa church. No? Letter F, abuse of power. Colossians 3 verse 21. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. No? So yun din, no? It's nice na may discipline tayo dito sa cells natin. Nakakatuwa na lumalabas ang pagiging nanay at pagiging tatay ng mga cell leader, bagamat mga teenager pa lang, uy, wag kang papagabi ha. Ganyan, ano? Tapos, uy, wala pa seasons of life, bawal kang magjowa muna ngayon. No? Pero siya rin, kasing edad lang pala nila. No? Pero, okay yung ganun. Kaya lang ang tinutukoy ko dito, yung nag-a-abuse na ng power. Na yung akala mo siya na yung batas. May sarili na siyang kulto na tinatayo doon. No? Ang simbahan ni ganto, no? Ang tribo ni ganto. No? So, ang hirap lang kasi kapag na-abuse yung power na to, it can lead to disgruntled members ng grupo. No, na madidiscourage sila, gaya nga ng sabi dito. Hindi lang to sa mga magulang, kundi kahit sa mga leaders to. No, pero even magulang kasama din po dito. Fathers nga ang tinutukoy dito. No, so anyone who is in position of authority, we have to watch. No, na maging maingat tayo doon. Ang tinuturo sa Bible, 'di ba? Ano pa rin na mag-discipline in love pa rin tayo. Okay? Letter G, lack of accountability. Proverbs 10 verse 17. Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Sabi dito, kapag nakikinig ka sa payo ng iba, kapag ikaw ay nagpapakorekt sa iba, kapag ikaw ay hungry, gutom na matuto doon sa iba, natutuwa ako na may mga nakikita ako na ganyan, na baguhan pa lang, tapos gusto talaga nilang matuto. So, didikit sila sa mga leaders na established, magtatanong sa kanila, i-observe yun, kokopyahin yung ginagawa nila, itatatag yung same culture na ginagawa nila. No, ang ganda nito. At makikita mo na sila yung, ang bilis mag-grow din ng kanilang cells. No? And especially, and kasama din dito yung correction, yung discipline, yung pag tinutuwid, nagre-respond dun sa pagtutuwid. Kasi kapag hindi nagre-respond sa pagtutuwid, mamali siya. Sabi dito, di ba, whoever heeds discipline shows the way to life, pero ang warning dito, whoever ignores corrections leads others astray. No? Kapag hindi ka nakikinig, naliligaw ka. No? Ayaw mo makinig eh. Sabi ni Waze, in 300 meters, turn left, dinerecho mo. Tapos in 300 meters, turn left, dinerecho mo pa rin. Kung tao lang si Waze, bigla ka ng binato ng dashboard niya eh. No? Ayaw makinig. No? Naligaw. Pero ganun din kasi, sa isang believer, sa isang leader, lalo na, sa isang leader, na ayaw makinig sa correction, ayaw pa-correct, ayaw i-adapt yung tinuturo natin dito. No, kumbaga, I don't think na nagkulang si pastor sa sa pagtuturo sa atin, sa pag-e-educate sa atin, sa training, sa kung paano i-approach ito just to be successful. Tingnan nyo nga,
prayer meeting. No, bukod pa yung ano natin yung prayer and fasting na prayer meeting mode natin, no? Pero nandiyan siya ng 5 PM ng Friday, tapos siya pa ang magli-lead ng 7:30 PM ng Friday din, at babalik pa siya dito ng 5 AM ng Saturday, na siya lang din ang magli-lead nito para lang makapunta yung mga tao sa prayer meeting, no? At kasama ako sa primary, sa meeting, nakikita ko kung paano niya binubusisi, kung paano maging effective yung pagte-train sa atin, no? Para lang maturuan at matulungan yung bawat isa to be successful sa mga ministries natin. So, I don't think na na to na kapag ang isang cell group hindi siya nagsasucceed, I don't think na sa part na to ng church or sa part ng leadership, no? Problema na to dun sa tao niya na mismo. Sa tao na mismo himself. Kasi ayaw niya makinig. At sabi dito, ang danger dyan, pag hindi ka nagpapakorekt, pag ni-ignore mo yung correction, hindi lang ikaw ang maliligaw, kundi damay mo pa yung grupo mo na maliligaw. Nakakatakot yun. No? And yun yung sinasabi ni Jesus, no? Whoever causes these little ones to stumble, na nagbigay siya ng grave warning sa kanila na nakakatakot. No? So, kailangan natin mag-ingat. And, next slide. Ang daming kalaban ng legacy natin. Maling decision, maling attitude, pag nag-stumble tayo, hypocrisy, maling emotion, kapag kasalanan, compromise, no? Ang daming mga kalaban ng legacy, no? Kaya makikita na natin na napaka-difficult ng magtatag ng legacy. Sabi nga ni King Solomon, yung paghihirap, yung toil daw is meaningless. Kasi hindi mo alam na ikaw pinaghirapan mo to, pero hindi mo alam kung yung susunod na generation, gagawin ba yun? No? Na ipapasa mo to sa susunod na generation na walang pakialam dito, na walang pakialam dun sa vision. We never know. We never know. And pero hindi to meant para mag-discourage sa atin. No? And kasi may promise din ang Bible patungkol dito. Sabi sa Psalms 103 verse 17 to 18. Kumbaga sa lahat ng pinakakomplika ko, sa lahat ng mga topics at warnings na sinabi ko kanina, ito ang ating ang biyaya ng Panginoon. Sabi niya, but from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. Sabi dito, from everlasting to everlasting. Walang hangganan hanggang walang hangganan. Generations upon generations. Nandun ang pag-ibig ng Lord sa taong may takot sa Kanya. Sa taong nagmamahal sa Kanya. Mahal mo ba ang Panginoon? Ang pag-ibig ng Lord nandun sa generations upon generations after you. Anong example nito? Si Abraham. Si Abraham, matagal na siyang patay. Pero ngayon meron parang Israel. Merong believers. Dahil kay Abraham. Dahil sumunod siya. No? Matagal nang patay si King David. Pero hanggang ngayon yung legacy niya nagsastand pa rin. No, maraming mga pastors at mga leaders na patay na. Pero yung legacy nila carries on. Dahil nandun yung biyaya ng Panginoon. Dahil sila mismo namuhay ng umiibig sa Panginoon. Of course, we have to pray para dun sa next generation. Pero we are responsible with our lives. Kung paano natin ito isasabuhay. We are responsible in how we love God. In how authentic we are before the Lord. Kung paano tayo tatakbo by faith. Diba? Yung tinapik natin kahapon na we have to run in faith. And sabi dito, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts, sa mga sumusunod sa Kanya, no, yung love ng Lord with their children's, yung ang tawag dito, yung righteousness, yung pagiging matuwid ng Panginoon sa anak ng mga anak ng mga anak ng mga taong sumusunod sa Kanya, no? So we just have to fix our eyes on Jesus sa pag-carry natin itong legacy nito. So, sa
pagtatapos ko nitong topic natin, in conclusion, so parang suyod eh. Parang dumaan tayo sa suklay na nahawi yung mga yung mga qualities na or yung mga legacy killers, no? Kumbaga hindi ko alam kasi kung alam niyo yung suyod eh. Pang matandang gamit po ito eh. No? Hindi ko alam yung kung mga Gen Z. Sorry po, peace po. Kasama po ako doon sa matatanda na tinutukoy ko po. Dumaan po tayo doon sa isang strainer. Yun na lang. O, alam niyo na yung strainer. Gamitin natin na filter ito. Doon sa lahat ng mga ni-notes natin kanina, sa mga legacy killers, alam yung peste na kumakain sa atin ngayon, na kailangan natin hindi para padamihin. Pagsisihan po natin yun. Ilapit natin to sa Panginoon. I-commit natin yung sarili natin. Next slide. I-commit natin yung sarili natin na magbabantay tayo. And sabi nga din sa preaching kahapon, na i-maintain natin itong legacy nito. I-maintain natin ito. Babantayin natin through prayer. Babantayin natin through pagiging active sa pagsama dun sa discipleship. I-commit natin yung sarili natin to living itong legacy intentionally. No? Hindi natin siya pababayaan. Hindi natin hahayaan na maluma siya at amagin at masira itong legacy natin. No? So, yuko tayo. I-take natin tong time na to. I-filter natin yung sarili natin. Saan tayo nagkulang doon? Saan tayo sumasabit dito? No? Ito yung foxes na ruruin. Ito yung peste na kakain sa atin. Kailangan natin bitawan yun. Do not let this linger on you. Do not let this stay. Sisirain ito yung legacy. Maling emotion ba to? Compromise ba to? Offense ba to? Maling lifestyle ba to? Napaka-delicate ng legacy. Napakadali nitong masira. Isang maling decision lang. Isang pagpapabaya lang. Wala nang legacy. No? Sige, ilapit natin sa Lord. Pray. Father, lumalapit po, Panginoon, kami, Panginoon, sa inyo. We recognize, Panginoon, kung gaano ka rupok, Panginoon, nito pong legacy. Kung gaano ka sensitive, kung gaano ka sensitive, ito pong legacy na dala po, Panginoon, namin. And gusto po, Panginoon, namin na magtuloy yung legacy po nito pong church, yung legacy po na binild nyo po dito sa generation na to sa amin, Panginoon, until sa susunod na generation. Gusto po namin na maitakbo po, Panginoon, ito efficiently po, Panginoon. And Lord, idinaan nyo po, Panginoon, kami sa iba-ibang mga filters po, Panginoon,
para tingnan yung mga buhay po namin, Panginoon. And Lord, suriin mo po yung puso po namin. Ipakita niyo po ito, Panginoon. Let it become glaring po, Panginoon, sa amin. Yung mga bagay na hinahawakan po, Panginoon, namin that compromises us, na kakain dito po, Panginoon, sa legacy na tinatakbo po, Panginoon, namin, Panginoon. Holy Spirit, hinihiling ko po, move. Magdala po kayo, Panginoon, ng conviction po, Panginoon, sa bawat isa. We come to you, Lord God, in repentance. We come to you, Lord God, ng pagsusuko po, Panginoon, nito pong mga bagay na hinahawakan namin, mga attitudes po, Panginoon, na mali po, Panginoon, namin, mga maling gawa, maling kilos, maling mga choices po, Panginoon, sa inyo po, Panginoon. We pray na linisin mo po ito from us, Panginoon. Mga offenses po, Panginoon, na hindi po mabitawan po, Panginoon. I pray, Lord, set us apart from them, O God. Ihiwalay mo po, Panginoon, kami, Panginoon, dito. Sabi niyo po, as far as the east is from the west, so as much po, Panginoon, na nilalayo mo po yung kasalanan po, Panginoon, namin. I pray na ganito po ang gawin po, Panginoon, ninyo, Panginoon, sa bawat isa. And ngayon, in front of God, in front of the Holy Spirit, sino dito yung magko-commit to live this legacy intentionally? Na mamumuhay tayo, na babantayan natin tong legacy na to, na iingatan natin yung sarili natin from mga destroyers nitong legacy natin. Taas ang kamay natin. Father, we come here po, Panginoon. Nakikita mo pa yung bawat isa po, Panginoon. Hindi lang yung kamay, kundi yung hearts na nag-set po, Panginoon, na ito pong commitment po, Panginoon, na ito, Panginoon. Nilalapit po namin ito sa inyo, O God. Hayaan mo po na by faith po, Panginoon, itatag mo po ito po, Panginoon, sa bawat isa. Itong commitment na ito po, Panginoon. And I pray yung biyaya, yung power po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon, para maitakbo po ito, para po matapos po, Panginoon, ito po, para marating po hanggang dulo ng dala-dala po namin ito, na maipapasa po namin dun sa susunod na generation, Father. I pray, Lord God, na hindi lang sa ngayon, hindi lang sa mga susunod na araw, kundi, Lord God, for a long, long time, hanggang dulo po, Panginoon, na nandun po yung power niyo po sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Father, in the name of Jesus. Amen.